pagbabago, lago na dapat gawin ang bawat Kristiyano sa pananampalataya. Dito sa aklat ni Apostol Pedro, ang ating buhay sa mundo ito ay mga pansamantala lamang. Sabi ni Pedro, tayo ay mga strangers, mga pilgrims, mga travelers, kaya meron tayong mga dapat iiwasan, meron tayong dapat kalayuan, at meron tayong dapat mga kayayang pusil na uri ng mga pamumuhay. 1 Peter chapter 2. Dito sa talatang 9. Datapwat kayo ay mga piniling lahi. You are a chosen generation. Tayo ay mga lahing, mga tawag yan, mga royal blood. Meron tayong priesthood royalty, bansang Kanaan. Peculiar, kakaibang tao. Bakit meron tayo ng Kristado? Upang ipakita ang mga kapurihan niya na siyang tumawag sa atin galing sa kaniliman tungo sa katilan-landas na liwanag. Sa talatang 10, nung unang mga panahon, hindi tayo tao ng Diyos. Datapwat ngayon, amen, tayo ay tao ng Diyos na tumanggap ng biyaya. Na noon hindi tumanggap ng biyaya, datapwat ngayon, tayo ay tumanggap ng biyaya. Sa verse 11, kaya dearly beloved, I beseech you, brethren, I beseech you as strangers and pilgrims. Namamanghigan siya na tayo ay mga pilgrims ng Panginoon. Amen. Ang samantala ng nirahan dito. And strangers, ayan po, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Having your conversation honest among Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may hear good works, which they shall be glorified God in the day of visitation. Amen. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, asking for mercy, grace, and also confidence sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kami po ay tutok. Kami, Panginoon, ay maliwanagan. Kami, Panginoon, ay pabuksan. Kami, Panginoon, ay magkaroon ng mga panibagong alaman at gabay sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, ang aming puso ay mga budhi, linisin mo, sapagkat there is indeed a war between the soul and the spirit. And that is why we need the blood of Jesus to cleanse us and sanctify us and deliver us, Lord, give us freedom. Amen. Isa pong upright living, isa pong malinis na budhi. So, bless mo ang Good Church, Panginoon, as a whole, sa gawain Kristiyano, sa buhay Kristiyano, sa aming pag-aantay, Panginoon, sa malapit na
pagbabalik tunay ng panahon napakabilis na lumilipas. At ang panahon namin ay napakaikli. At kung hindi kami magbabantay, Panginoon, lalamunin kami ng mga pita ng lamang at pita ng mata. Kaya dakilang Diyos, umilos ka at pangusap ka in Jesus' name. Amen. Palagpakan na natin ang Praise God. Sa araw-araw po ng ating buhay, dapat lagi tayong may spiritual na kamalayan. Na higit sa kamalayan natin sa mundo at sa ating sarili. Tayo po kasing tao, meron tayong tatlong consciousness o kamalayan. Na minsan, natatalo yung ating makadiyos na kamalayan, yung ating spiritual consciousness, ay na-overwhelm ng mga ating mga anxieties, ating mga kahapisan, ating mga mapigalian, ating mga needs. Kaya ang nangingibabaw sa atin ay kadalasan ng ating mga personal consciousness, mga personal na kamalayan. Kaya yung ating mga kamalayang pakadiyos at spiritual, minsan ay na-overrule o kaya nagagapi, kaya napukontrol ng ating mga kamalayang pamundo at mga kamalayang pansarili. Siyan ay nakakahadlang mga kapatid. Nag-iisagabal sa ating mga pamumuhay na paglago at pamumuhay na matagumpay bilang Kristiyano. Kaya lagi tayo, pag sinabi natin kamalayan, consciousness, lagi tayong babalik sa kondisyon ng ating mga isipan, ng ating mga puso, at ng ating mga damdamin na lalo natin mapagtibay, lalo natin makandi ang ating mga isip sa mga bagay na gumagabi, tumatalo sa atin, yung mga dalawang kamalayan pansarili, mga pangmundo, hindi tayo mga kapatid matalo, kundi tayo ay paging mga mananagumpay na Kristiyano. Kapag mataas ang ating spiritual na kamalayan, meron tayong isang healthy, malusog na spiritual na buhay. Yung ating excitement na mag-pray ay mataas. Yung ating practice sa worship, pagsamba sa Panginoon ay mataas. At kapag mataas ang ating prayer, mataas ang ating worship, mataas ang ating spiritual expectation sa ating Panginoon, mga kapatid, ang pananampalataya natin ay very active. At kapag aktibo ang ating pananampalataya, nagbibigay ito ng kalikuran, kaluwalhatian sa Panginoon. At ang Panginoon wala pong gagawin sa atin. Sabi niya, the eyes of the Lord, ang mata ng Panginoon, ay laging nakatingin doon sa mga nagtitiwala sa Kanya, doon sa mga nananalig sa Kanya.
na yung puso ay merong laging mataas na expectation sa Panginoon. Yun ay isang attitude, mga kapatid, na magbibigay sa atin ng enthusiasm. At kapag ang tao ay merong mataas na enthusiasm, enteo, ayun ay Griegong salita na theo means Diyos. Meron kang mainit, maalab, excited na relasyon sa Panginoon. Yung po ang ibig sabihin na enthusiasm. Ngayon, kapag mataas ang ating enthusiasm, mga kapatid, sa Panginoon, because of our gising na gising na spiritual na kamalayan, kapatid, kaibigan, I tell you, lahat na nangyayari sa mundo, magiging favorable sa inyo. Amen. Amen. Praise God. Ang mga situation ay magiging favorable sa mga taong merong mataas na kamalayan at merong excitement at enthusiasm sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong na-overwhelm o kaya huwag tayong natatalo ng ating mga so-called needs dahil hindi po nauubos siya. At the more na you receive the so-called need, because meron naman panibagong need na darating sa